Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Isang araw na naman ang pagsasamahan natin. Natitiyak ko na ito ay puno ng saya, kasama na naman natin ang buong pamilya. O ano pang hinihintay ninyo? Tara at mag-ehersisyo! Tara tayo na magpalakas ng katawan. Kumilos-kilos na dahil kailangan natin yan. Sabay nating igalaw mga bahagi ng katawan. Mga kilos ay pag-aralan. Abuting magandang kalusugan. Ako'y inyong samahan. Kilos ay pag-aralan. Katawan pang malakasan habang may kasayahan. Para tayo na magpalakas ng katawan. Kumilos-kilos na dahil kailangan natin yan. Sabay nating igalaw mga bahagi ng katawan. Mga kilos ay pag-aralan. Abuting magandang kalusugan. Ako'y inyong samahan. Kilos ay pag-aralan. Katawan pang malakasan habang may kasiyahan. Noong nakaraang episode, ating tinulungan ng ating kaibigan na si Sherwin sa pagkakatumba niya habang nagbibisikleta. Nabanggit ni Kapitan Ariel ang kahalagahan ng pagbabalanse. Ang balanse ng katawan ay isang koordinasyon ng pantay at tuwid na paggalaw ng katawan. Tama-tama dahil yan ang ating pag-uusapan dito sa DepEd TV ng Grade 1 PE. Ngayon ay gagawin natin ang pagbabalanse sa isa at dalawang bahagi ng ating katawan. Maglalakad ako ng may katamtamang bilis, susundan ng linya habang nakatingin sa harap. Kayo din, humanap kayo ng isang lugar sa bahay. Gumuhit ng isang tuwid na linya at maglakad ng katamtamang bilis, sundan ng linya habang nakatingin sa harapan. Gawin ito ng 2 beses. Nagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! Narito pa ang iba't ibang kasanayan sa pagbabalanse ng ating katawan. Tara, subukin natin! Gusto nyo bang makasama si Kapitan Ariel para sa pagsasanay na ito? Kung gayon, pumalakpak ng 3 at tawagin ang kanyang pangalan. 1, 2, 3, Kapitan Ariel! Magandang araw mga bata! Ako si Kapitan Ariel, ang gurong umaaksyon sa anumang sitwasyon. Ngayong araw ay sama-sama tayong magsasanay para magkaroon ng balanse ang inyong katawan. Para sa unang gawain, tumayo sa isang paa. Taas ang 2 braso, kapantay ang mga balikat. Kayo naman, tumayo sa isang paa. At itaas ang 2 braso, kapantay ang mga balikat. Para sa ikalawang gawain, tumayo sa isang paa. Mula sa nakatayong posisyon, itaas ng bahagya ang isang paa sa unahan, likuran at tagiliran. Subukan nyo din. Tumayo sa isang paa. Mula sa nakatayong posisyon, itaas ng bahagya ang isang paa sa unahan, sa likuran, at tagiliran. Ikatlong gawain, tumayo na nakadikit ang mga paa. Paggalawin ang katawan ng pakanan, pakaliwa, papunta sa harapan at likuran. Sige nga, kayo naman. Tumayo ng nakadikit ang mga paa. Paggalawin ang katawan ng pakanan, pakaliwa, papunta sa harapan, at likuran. Ayan! Tiyak akong mahusay ninyo itong nagampanan. Sa lahat ng mga gawain, madali nyo bang nagawa ang pagbabalanse ng katawan? Maaaring para sa iba ito ay madali, at sa iba naman,
ay mahirap. Pero mag-practice lang araw-araw. Gagaling din kayo sa pagbabalanse ng inyong katawan. Dalawang bahagi ng katawan ang ginamit natin para sa mga gawaing ito. Ito ang mga paa at ang mga kamay. Paano mga bata? Sa uulitin, tawagin nyo lang si Kapitan Ariel at tiyak na ako ay darating. Salamat! Pasalamatan natin si Kapitan Ariel mga bata. 1, 2, 3. Salamat! Isang magandang pag-uugali ang magpasalamat sa mga bagay na nagagawang mabuti sa atin ng ating kapwa. Ngayon naman, gawin natin ang mga karagdagang pagsasanay ng may tamang koordinasyon ng katawan. Sa bawat gawain, bibilang tayo ng 1 hanggang 8. Gagawin ko muna ito tapos ay kayo naman pagkatapos sabay-sabay tayo. Una, pagsulong na pag-unat or forward stretch. Ikalawa, paatras sa pag-unat o backward stretch. Patagilid na pag-unat sa kanan at kaliwa or sideward stretch. Yan, napakahusay nyo mga bata. Alam nyo ba ang larong limburak na isasagawa ang pagbabalanse sa pamamagitan ng pagtayo sa ating mga paa at pag-unat patalikod? Ang sayang gawin ang larong ito mga bata. Maaari ninyo itong laruin kasama ang inyong mga kasama sa bahay. Mga nanay at tatay, videohan ang inyong mga anak at ipadala ito sa kapitanariel001@gmail.com para sila naman ang ating ibibida sa kasunod na episode dito lang sa DepEd TV PE Grade 1. Isang pangmalakasang araw na naman ang nagdaan. Lagi ninyong tatandaan na napakahalagang pag-aralan ang ating katawan at ang mga kilos na ginagawa nito. Gayon din ang mga paraan upang mas lalo itong mapalakas para tayo ay malayo sa anumang sakit at makatulong sa ating kapwa. Muli, ako si Teacher Ariel, ang kasama ninyo sa pagtukla sa kakayahan ng ating katawan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Muli, ako si Teacher Mark. Masaya akong makasama kayo ngayong araw dahil dadagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Kaya tara, simulan na natin! Maayos na ba kayong nakaupo? Handa na ba ang inyong lapis? Handa na ba ang inyong papel? Magaling! Handang-handa ka na sa ating aralin. Alam mo ba, ang katawan natin ay iisa? Alam mo ba, ang katawan natin ay iisa? Kaya dapat ingatan natin siya. Kumain ng pagkaing masustansya upang lumakas at tumibay ka. Harapin ang bagong umaga na healthy, positibo't masaya. Na healthy, positibo, masaya. Ngayong araw, ating ipagpapatuloy ang aralin natin tungkol sa epekto ng hindi masustansyang pagkain sa ating kalusugan. Natutuhan natin ang ilan sa mga masamang epekto o idudulot ng hindi masustansyang pagkain sa ating katawan, gaya ng pagiging bansot, panghihina ng katawan, kulang sa timbang, pagiging payat, at pagiging sakitin. Natutuhan din natin na mahalaga ang pagkain ng almusal. Halimbawa, ikaw ay isang sasakyan. Kailangan ito ng gasolina o fuel para umandar. Ganon din ang ating katawan. Kapag wala tayong almusal,
manghihina tayo. Bukod sa may enerhiya, lakas tayo na umpisahan ng ating araw, mas magiging masigla, aktibo, at alerto rin tayo sa ating mga gawain. Ngayon naman, ating basahin ang isang comics ng dalawang batang kumakain ng tanghalian. Sino kaya sa mga bata ang kumain ng masustansya at tamang pagkain? May dalawang magkaibigan na sina Justin at Raven. Tanghalian na, kaya nagsilabasan ng mga bata papuntang kantin upang bumili ng paboritong pagkain. Raven, bakit yan ang baon mo? Hindi naman nakakabusog ang sitsirya at soft drinks. Paborito ko kasi ito eh. Alam mo ba na walang sustansya yan? Okay lang yan. Sa gabi na lang ako kakain ng ulam at kanin. Mali yun, kaibigan. Sa tanghalian ay kumain ka rin ng kanin at ulam. Magiging aktibo, malakas at malusog ka pa. Huwag kang makialam sa akin. Basta gusto kong kainin ito. Ilang sandali pa ay biglang sumakit ang tiyan ni Raven. Sino sa kanila ang kumain ng masustansyang pagkain? Ang sagot mo ba ay si Justin? Tama, si Justin. Siya ang nagpayo na kumain ng kanin at ulam para sa tanghalian. Ano naman ang pagkain kinakain ni Raven? Kung ang sagot mo ay sitserya at soft drink, magaling! Natutuhan natin na ang pagkain ng sitserya at pag-inom ng soft drink ay masama sa ating kalusugan. Nung makita mo sumakit ang tiyan ni Raven, tutulungan mo ba siya? Tama! Maaari mo siyang samahan sa iyong guro o sa inyong school nurse upang mabigyan ng pangunang lunas. Gusto mo bang tularan si Raven sa kinain niya? Mahusay! Hindi dapat tularan si Raven sa pagkain ng hindi masustansyang pagkain dahil alam natin ang masamang epekto nito sa ating katawan. Ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain sa tanghalian ay maaaring magdulot ng panghihina at pananakit ng tiyan. Tulad ng agahan, kung hindi ka kakain ng tanghalian ay maaaring sumakit ang iyong tiyan. Kung ikaw si Raven, paano natin babaguhin ang comic strip? May dalawang magkaibigan na sina Justin at Raven. Tanghalian na, kaya nagsilabasan ng mga bata papuntang kantin upang bumili ng paboritong pagkain. Raven, anong pagkain mo? Wow, ginisang ampalaya na may itlog. Paborito ko kasi ang kumain ng gulay, gaya ng ampalaya. Ako naman ay ginisang kalabasa at pritong isda. Masarap din niyang baon mo. Paborito ko rin ang kalabasa. Talaga? Ako rin. Masustansyang pagkain ito at pampalinaw pa ng mata. Nagbaon din ako ng saging. Kailangan din natin kumain ng prutas. Gusto mo? Salamat! Mahilig din akong kumain ng prutas. Tama yan. Ang turo sa akin ng aking mga magulang, ang batang kumakain ng prutas at gulay ay lalaking malusog at malakas. Natuwa ka ba sa bagong comic strip natin? Magaling! Sa bagong kwento ay hindi na sumakit ang tiyan ni Raven dahil siya ay kumakain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Basahin at pakinggan naman natin ang isang tulang pinamagatang Maling Pagkain. Pagkatapos ay ating sagutin ang mga katanungan. Maling pagkain. Sa aking paggising, matamlay at walang gana. Pagkain na nakahanda, hotdog at cake na lang sana. Ang almusal hindi kinain dahil mas gusto ko ng sitserya. Soft drinks at ice cream, prutas at gulay di ko kinakain. Dumating ang isang araw, katawan ay nanghina. Ako ay nagkasakit at naratay sa kama. Simula noon ang aking gawi ay binago na. Ngayon prutas at gulay, kinakain ko na. Handa ko nang harapin ang bagong umaga na may katawang malusog at masigla. Una, anong pagkain ang gusto niya sanang nakahanda sa kanyang paggising? Kung ang sagot mo ay hotdog at cake, tama ang iyong sagot. Natutuhan natin noon na hindi masustansya ang labis na pagkain ng hotdog at cake. Ang labis na pagkain ng prosesong pagkain at sobrang matatamis ay masama sa ating katawan. ikalawa, Bakit kaya hindi niya kinain ang kanyang almusal?
A. Dahil ang gusto niyang kainin ay sitserya, soft drinks at ice cream. O B. Dahil ang gusto niya ay prutas at gulay. Ang sagot mo ba ay A? Tama! Dahil ang gusto niyang kainin ay sitserya, soft drink at ice cream. Ayaw niyang kumain ng prutas at gulay. Pangatlong bilang, anong naging epekto ng hindi niya pagkain ng masustansyang pagkain? A. Lumakas ang kanyang katawan. O B. Siya ay nanghina at nagkasakit. Ang sagot mo ba ay B? Mahusay! Nanghina at nagkasakit. Ayaw natin itong mangyari sa ating katawan, kaya dapat ingatan ang ating kalusugan. Ngayon naman ay sagutin natin ang huling pagsasanay. Ready ka na ba? Unawain natin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang masayang mukha kung ito ay mabuti para sa kalusugan at malungkot na mukha kung ito ay masama sa ating kalusugan. Unang bilang, ang iyong ate ay mahilig kumain ng prutas at gulay. Umiinom din siya ng 8 basong tubig araw-araw. Ang kanyang dahilan ay upang makaiwas sa sakit. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama! Ang pagkain ng prutas at gulay ay makapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom din ng 8 basong tubig araw-araw ay makatutulong din sa ating katawan. Sabi ni Kuya, nagbibisikleta at nag-ehersisyo siya araw-araw para palakasin ang kanyang katawan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama! Ang pagbibisikleta at pag-ehersisyo ay makatutulong para palakasin ang ating katawan. Pangatlong bilang, ang iyong kaibigan ay madalas sumakit ang tiyan dahil sa pagkain ng ice cream, junk foods at soft drinks. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama! Ang pagsakit ng tiyan ay isa sa epekto ng hindi masustansyang pagkain. Pang-apat na bilang, ang iyong kaklase ay sobrang payat at madalas magkasakit. Hindi siya natutulog ng 8 oras at hindi rin kumakain ng prutas at gulay. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama! Ang sobrang payat at madalas na pagkakasakit ay ilan sa mga epekto ng hindi masustansyang pagkain at hindi pagtulog ng tamang oras. Kaya kumain ng prutas at gulay at matulog ng 8 oras. Pang-5 bilang, ang iyong tito ay umiinom pa rin ng gatas para raw mas tumibay pa ang kanyang mga buto. Nag-ehersisyo din siya para healthy ang kanyang puso at hindi magkasakit ng alta presyon o high blood. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama! Makaiiwas sa alta presyon o high blood kung tayo ay mag-ehersisyo at kakain ng masusustansyang pagkain gaya ng gatas, prutas at gulay. Ngayong alam na natin ang mga epekto ng hindi masustansyang pagkain, sigurado ako na mas magiging matalino tayo sa pagpili ng ating kakainin. Iiwasan na natin ang mga pagkain na sobrang matatamis, maalat at mamantika na nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Maglaan din tayo ng oras sa pag-ehersisyo para sa ating kalusugan. Iwasan ang mga pagkain sobrang matatamis, maalat at mamantika na nagdudulot ng masasamang epekto sa ating kalusugan. Maglaan ng oras sa pag-ehersisyo para sa ating katawan. O mga bata, ituloy natin ang ating leksyon sa susunod nating pagkikita. Muli, ako si Teacher Mark na nagpapaalala na ang batang may magandang kalusugan, maraming pangarap ang makakamtan. Stay strong and healthy at mag-ingat kayo palagi. Paalam!